Gusto mo bang mas mapabilis ang pag-iipon mo? Kung oo, may isang bagay kang dapat malaman. Hindi lahat ng nakakaipon ng mabilis ay may mataas na kita. Sa katunayan, may mga taong karaniwan lang ang sweldo pero nakakabuo ng malaking ipon dahil sa ilang financial secrets na bihirang pag-usapan. Karamihan kasi sa atin ay nakatuon lang sa paghahanap ng mas malaking kita. Pero hindi alam ang mga simpleng diskarte na maaaring makatulong para mas mapabilis lumaki ang ipon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 financial secrets na makakatulong sa mas mabilis na pag-iipon. Kaya I suggest na panoorin mo ito hanggang dulo dahil maaaring isa sa mga ito ang kulang sa iyo para mas mapalapit ka sa iyong financial goals. At ang number 7 ang pinakamahalagang financial secrets. Ang number 1 ay bayaran mo muna ang sarili mo. Isa sa pinakamahalagang sikreto para mas mapabilis ang pag-iipon ay ang prinsipyong bayaran mo muna ang sarili mo. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kadalasan, ganito ang nangyayari. Kapag dumating ang sweldo, inuuna muna natin ang mga bayarin, pagkain, online shopping, at iba pang gastusin. At pagkatapos ng lahat ng iyon, saka natin tinitingnan kung may matitira pa para sa ipon. Ang nagiging problema madalas wala nang natitira. Ang mga taong mahusay mag-ipon ay kabaliktaran ang ginagawa. Sa oras na matanggap nila ang kanilang kita, agad silang nagtatabi ng bahagi nito para sa ipon bago pa man gumastos sa ibang bagay. Para bang tinuturing nila ang ipon bilang isang obligadong bayarin na hindi pwedeng laktawan. Mahalaga ito dahil kapag nauna nang naitabi ang pera, hindi mo na ito basta-basta nagagastos sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Unti-unti ring nasasanay ang iyong isip na mamuhay gamit lamang ang natitirang pera. Hindi kailangan na malaki agad ang itabi mo. Ang mahalaga ay maging consistent. Kahit maliit na halaga kada sweldo ay maaaring lumaki sa paglipas ng panahon. Tandaan, mas madaling mag-ipon kapag inuuna mo ito kaysa umasa na may matitira pagkatapos ng lahat ng gastusin. Ang number 2 ay gumamit ng hiwalay na savings account. Napansin mo ba na mas madaling gumastos kapag nakikita mo sa iisang account ang lahat ng pera mo? Minsan, may naitabi ka na sana para sa ipon. Pero dahil nakahalo ito sa perang ginagamit mo araw-araw, napapakuha ka pa rin para sa pagkain sa labas o iba pang hindi planadong gastos. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang magkaroon ng hiwalay na savings account. Kapag nakabukod ang pera para sa ipon, mas malinaw kung alin ang para sa gastusin at alin ang hindi dapat galawin. Sa totoo lang, hindi naman lahat ng gumagastos ay dahil magastos sila. Madalas, nagiging madali lang talagang gamitin ang pera kapag nasa isang lugar lang ito. Kapag nakita mong may sapat pang balanse sa account, maaari mong isipin na kaya pa namang gumastos. Pero hindi mo na mamalayan na kasama na pala doon ang perang inilaan mo para sa ipon. Pero kapag may hiwalay kang savings account, nagkakaroon ng kaunting harang bago mo magastos ang pera. Kailangan mo pa itong ilipat o kuhanin. Kaya mas nagkakaroon ka ng oras para pag-isipan kung talagang kailangan ba ang paggastos. Maliit na hakbang lang ito, pero malaking tulong para mapabilis ang pag-iipon. Dahil kung mas mahirap galawin ang pera, mas malaki ang posibilidad na manatili ito sa iyong ipon at patuloy na lumaki habang tumatagal. Ang number 3 ay iwasan ang lifestyle inflation. Napansin mo ba na tuwing nadaragdagan ang kita mo, parang nadaragdagan din ang gastos mo? Kapag may salary increase, napapadalas ang pagkain sa labas. Kapag may bonus, may mga bagay na biglang gusto mong bilhin. At kapag may extra income, parang may extra gastos din na lumalabas. Dahil dito, maraming tao ang nagugulat kung bakit halos pareho pa rin ang kanilang ipon kahit mas malaki na ang kanilang kinikita kaysa sa dati. Ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Habang tumataas ang kita, unti-unti ring tumataas ang antas ng pamumuhay at paggastos. Ang problema, imbes na mapunta sa ipon ng dagdag na pera, nauubos din ito sa mga bagong gastusin. Kaya mahalagang bantayan ang lifestyle inflation kung gusto mong mas mapabilis ang pag-iipon. Hindi ibig sabihin nito na bawal mong i-enjoy ang pinaghihirapan mo. Ang ibig sabihin lang nito ay huwag hayaang sumabay ang lahat ng gastusin sa bawat pagtaas ng kita. Ang ginagawa ng maraming taong mahusay mag-ipon ay simple. Kapag nadadagdagan ang kanilang kita, hindi nila agad ginagastos ang buong dagdag na halaga. Sa halip, inilalagay nila ang malaking bahagi nito sa ipon o investments. Sa ganitong paraan, bawat pagtaas ng kita ay nagiging pagkakataon para mas mapalaki ang ipon. Hindi para magkaroon lang ng mas maraming gastusin. At iyan ang isa sa mga sikreto kung bakit mas mabilis silang nakakaabot sa kanilang financial goals. At bago ang number 4, baka pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel.
at para lagi ka ring updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 4 ay mag-budget bago pa dumating ang sahod. Naranasan mo na bang dumating ang sweldo tapos bigla kang napabili ng kung ano-ano dahil pakiramdam mo may pera ka naman? Kain sa labas, online checkout, dagdag ng grocery, hanggang sa hindi mo na mamalayan na lumalaki na pala ang nagagastos mo. Kaya isa sa mga financial secrets na ginagamit ng maraming magagaling humawak ng pera ay ang pagbabudget bago pa dumating ang sweldo. Napakahalaga nito dahil kapag may plano ka na agad, mas nagiging kontrolado ang bawat desisyon mo sa paggastos. Alam mo kung magkano lang ang pwede para sa pagkain, bayarin, pamasahe, at iba pang pangangailangan. Hindi ka na basta-basta nadadala ng emosyon o bigla ang tukso na gumastos. At isa pa, nakakatulong ang budget para maiwasan ang stress. Maraming tao ang kinakabahan kapag malapit na ang due date ng mga bayarin dahil hindi nila alam kung sapat pa ba ang natitirang pera nila. Pero kapag nakaplano na ang pera bago pa ito dumating, mas malinaw kung saan ito mapupunta at mas madali mong mamomonitor ang iyong pera buong buwan. Parang paglalakbay lang yan. Kapag umalis ka ng walang direksyon, malaki ang posibilidad na maliligaw ka. Pero kung may malinaw kang ruta, mas mabilis kang makakarating sa pupuntahan mo. Ganoon din sa pera. Ang budget ang nagsisilbing mapa ng iyong sweldo. At kapag alam mo kung saan napupunta ang bawat piso, mas nagiging madali ang pag-abot sa iyong mga financial goals. Ang number 5 ay magkaroon ng emergency fund. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay isa sa mga pinakamahalagang financial secrets kung gusto mong mas mapabilis ang pag-iipon. Dahil pinoprotektahan nito ang perang matagal mong pinag-ipunan. Maraming tao ang nakakapag-ipon naman sa simula, pero kapag biglang nagkasakit o nagkaroon ng hindi inaasahang gastusin sa bahay, napipilitan silang galawin ang kanilang ipon. Dahil dito, bumabalik sila sa umpisa at kailangan na namang magsimulang mag-ipon ulit. Diyan pumapasok ang kahalagahan ng emergency fund. Ito ang perang nakalaan para sa mga biglaang pangyayari sa buhay. Kapag may nangyaring emergency, hindi mo kailangan galawin agad ang iyong savings dahil may nakahanda kang pondo para rito. Bukod pa rito, nakakatulong din itong maiwasan ang pangungutang na kadalasang nagdadagdag pa ng financial stress. Sa madaling salita, ang emergency fund ay parang panangga ng iyong ipon. Hindi man ito pinapalaki ang pera mo, tinutulungan naman itong hindi mabawasan ang ipon mo kapag may hindi inaasahang gastos. Ang number 6 ay i-track ang bawat gastos. Ang pag-track ng bawat gastos ay isang simpleng financial habits na madalas binabaliwala ng maraming tao. Pero malaki ang naitutulong nito para mas mapabilis ang pag-iipon. Marami kasi sa atin ang alam kung magkano ang ating kinikita. Pero hindi natin alam kung magkano ang talagang nagagastos sa loob ng isang buwan. Dahil dito, madalas tayong nagtataka kung bakit parang mabilis maubos ang pera kahit wala naman tayong binibiling mamahaling bagay. Ang totoo, hindi palaging malalaking gastos ang dahilan kung bakit nahihirapang makaipon ng isang tao. Madalas ang dahilan ay ang maliliit na gastos na paulit-ulit nangyayari araw-araw. Isang merienda dito, isang online delivery doon, o ilang bagay na nadadagdag sa grocery na hindi naman talaga kailangan. Pero kapag tinatrack mo ang bawat gastos, mas nagiging malinaw kung saan napupunta ang iyong pera. Mas madali mong makikita kung alin ang mga gastusing pwede mong bawasan at ilan ang mga bagay na talagang mahalaga. Hindi mo kailangan maging accountant para gawin ito. Kahit simpleng pagsusulat sa notebook o paglalagay sa notes ng cellphone ay malaking tulong na. Ang mahalaga ay mayroon kang malinaw na record ng iyong mga ginagastos. Sa madaling salita, mas mahirap kontrolin ang pera kapag hindi mo alam kung saan ito napupunta. Pero kapag nasusubaybayan mo ang bawat piso na lumalabas sa iyong bulsa, mas nagiging maingat ka sa paggastos at mas mabilis kang nakakapag-ipon. Ang number 7 ay pagtrabahuin ang iyong ipon. Maraming tao ang masipag mag-ipon, pero hindi lahat ay natututong pagtrabahuin ang kanilang pera. Kaya kahit matagal nang nag-iipon, mabagal pa rin ang paglaki ng kanilang ipon dahil umaasa lamang sila sa perang na itatabay mula sa kanilang kita. Kaya isa sa mga financial secrets na dapat mong matutunan ay ang pag-i-invest. Siyempre bago ka mag-invest, mahalagang mayroon ka munang sapat na emergency fund para may nakahandang pera ka sakaling magkaroon ng hindi inaasahang gastos. Kapag handa ka na, maaari mo nang simulang pag-aralan ang iba't ibang investment options. Sa ganitong paraan, hindi lang ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Ang pera mo rin ay nagkakaroon ng pagkakataong kumita at lumago. Hindi man ito magpapayaman sa iyo agad, maaari nitong mapabilis ang paglago ng iyong pera sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, magandang mag-ipon,
Pero darating ang panahon na mas makakatulong sa iyo kung matutunan mong pagtrabahuin ang iyong ipon at hayaang kumita rin ito para sa iyong kinabukasan. At talaga namang nakakatuwang umabot ka hanggang dito. I-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Ang number 8 ay iwasan ang maliit na gastos na paulit-ulit. Ang pag-iwas sa maliit na gastos na paulit-ulit ay isa sa mahalagang financial habits. Maraming tao ang nakatuon sa malaking gastusin, pero kadalasan ang unti-unting kumakain ng kanilang pera ay ang mga maliliit na gastos na halos araw-araw nilang ginagawa. Halimbawa, isang merienda rito, isang inumin doon, o mga bagay na binibili dahil gusto lang sa sandaling iyon. Maliit man ang halaga bawat isa, kapag paulit-ulit itong nangyayari sa loob ng isang buwan, maaari itong umabot sa malaking halaga. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na dapat gumastos para sa sarili mo. Ang mahalaga ay maging mas maingat sa mga gastusing hindi naman talaga kailangan. Sa madaling salita, ang mga maliliit na gastos ay parang patak ng tubig. Maaaring maliit kapag isa lang, pero kapag tuloy-tuloy, maaari itong makapuno ng isang balde. Kaya kapag natutunan mong kontrolin ang mga ito, mas marami kang perang maitatabi at mas mabilis kang makakapag-ipon. Ang number 9 ay sundin ang 24-hour rule. Ang ibig sabihin ng 24-hour rule ay maghintay muna ng 24 hours bago bumili ng isang bagay na hindi mo naman talaga kailangan pa sa ngayon. Sa halip na bumili agad, binibigyan mo ang sarili mo ng sapat na oras para pag-isipan kung dapat mo ba talaga itong bilhin. Mahalaga ito dahil maraming gastos ang nangyayari dahil sa bugso ng damdamin. Minsan, may nakita tayong sale, bagong produkto, o promo kaya pakiramdam natin ay magandang pagkakataon na bumili tayo agad. Pero pagkalipas ng ilang oras o kinabukasan, nawawala rin ang excitement at napapagtanto nating hindi naman pala natin talaga kailangan ang bagay na iyon. Kapag nasanay kang sundin ang 24-hour rule, mas nababawasan ang mga impulsive purchases o mga pagbiling hindi pinag-isipan ng mabuti. Dahil dito, mas kaunti rin ang perang napupunta sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka pwedeng bumili ng mga gusto mo. Ang layunin lamang nito ay tulungan kang gumawa ng mas maingat na desisyon pagdating sa pera. Ang isang araw na paghihintay ay maaaring makatipid sa iyo ng daan-daan o libo-libong piso sa paglipas ng panahon. At kapag mas kaunti ang hindi kinakailangang gastos, mas mabilis ding lumalaki ang iyong ipon. Ang number 10 at panghuli natin ay magkaroon ng automatic savings. Ang pagkakaroon ng automatic savings ay isang simpleng paraan para mas maging consistent sa pag-iipon. Ang ibig sabihin nito ay otomatikong naililipat ang isang bahagi ng iyong pera papunta sa savings account tuwing dumarating ang sweldo o kita. Mahalaga rin ito dahil isa sa pinakamalaking kalaban ng pag-iipon ay ang pagpapaliban. Madalas nating sabihin na mag-iipon tayo mamaya, sa susunod na linggo o kapag may natira sa ating pera. Pero kadalasan may iba pang gastusin na nauuna at nakakalimutan na ang pag-iipon. Kapag automatic ang paglipat ng pera sa savings, hindi mo na kailangan magdesisyon bawat buwan kung mag-iipon ka ba o hindi. Nagiging bahagi na ito ng iyong regular na sistema sa paghawak ng pera. Bukod pa rito, mas nababawasan ang tukso na gastusin ng perang dapat sana ay para sa ipon dahil nailipat na ito agad sa hiwalay na account. Ang automatic savings ay tumutulong na gawing ugali ang pag-iipon. At kapag naging regular at tuloy-tuloy ang pag-iipon, mas mabilis mong mabubuo ang iyong savings at mas mapapalapit ka sa iyong mga financial goals. At iyan ang 10 financial secrets na makakatulong sa mabilis na pag-iipon. Tandaan, hindi naman kailangan malaki agad ang iyong sweldo para magsimulang mag-ipon. Mas mahalaga ang tamang paghawak sa pera at mga simpleng financial habits na ginagawa mo araw-araw. Mula sa pagbabudget, pag-iwas sa hindi kinakailangang gastos hanggang sa pagbuo ng emergency fund at pagpapalago ng iyong ipon. Ang maliit na hakbang na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong buhay pinansyal sa paglipas ng panahon. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.